Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At pwede mo bang bigyan ng isang matamis na ngiti yung katabi mo ngayong umaga? At sabihin mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. At sa mga kasama po namin online, welcome. Good morning po. Let's worship the Lord. Let's give our all to Him. And this morning, I would like to share this verse to you. In Romans 15:13, it says here, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope and power of the Holy Spirit. Hallelujah! Yes, Jesus, we have hope in you, Lord God. We will not be feared, for our foundation is in you. Come on, let's give our praises. Let's thank God for this morning, for everything that He has done in our lives. Praise you, Lord, this morning. We honor you. Come in the midst of us. We set our eyes on you, Jesus. Seems like I'm surrounded by
We thank you, Lord. Woo! We praise your name. Come on. Let's go for hands to the Lord. Woo! How nice it is to praise your name, Jesus. One thing to them. One thing a place to hide. The spirit soul. This backbone. And I try with all my might. I try with all my might. But I can't win the fight. I'm slowly drifting, A vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know. And he told me that I was not alone. He picked me up, turned me around, replaced my feet on the solid ground. Nothing can matter, nothing can save you, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same, nothing can matter. Come on, let's shout. To say no, I thank God. Let's sing. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. It's so long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Hey, hey! Now you welcome here. So now till I walk the streets of gold, I sing around you, save my soul. This wayward son, found his way back. Oh, oh, oh. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. Nothing can matter, nothing can save you, because you healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same, nothing can matter, nothing can save you. I thank God. Whoa, whoa. Let's sing this. Sabi ko sa katabi mo. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Come on, let's sing Hell this. lost another one. Hell I lost am another free. one because you I are am here. free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Come on, let your I am mouth free. speak. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. Nothing that matters, nothing to say good, because you heal my heart, you change my name, forever free. I'm not the same, nothing that matters, nothing to say. He picked me up. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. Nothing can matter, nothing can say Because he healed my heart. because you heal my heart, you changed my name, Thank you, Jesus. forever free. I'm not the same, nothing can matter, nothing can save you. I thank God. Woo! We are overflowed, Lord God, with thankfulness, gratitude towards you, Jesus. We praise you. We honor your name. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, come in the midst of us. Lord, thank you for your unconditional love.
Thank you for loving us, for dying on the cross, Lord God, for us, Lord. That while we were still sinners, you died for us, Lord. Thank you, Jesus. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on the tree, oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history.
still alive, while we are breathing, it's because of the unending love of Jesus towards us. Napakalawak ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sing to the Lord. Namin natin ito. Your love for me, how wide, how long.
your power. Even angels can contain. We bow down, we bow down. We cry out to you, Lord. We cry out. We enter in your gates. Let every voice proclaim. He is thrown in this place. You are holy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. We enter in your gates. Let every voice proclaim. He is thrown in this place. You are holy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. On your way to the highest place, Jesus. Who was, who is, and coming. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Who was, who is, and coming. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Who was, who is coming. Holy, holy, holy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. We enter in your gates. Let every voice proclaim. We enter in this place. You are holy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. Praise the Lord. Hallelujah. Can we all give our big clap offering to our Lord Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we thank you, O God, for gathering us all here, O God, this morning. Thank you, O God, for gathering us all in this place. Lord, right now, I pray, O God, that you open, O God, our spiritual eyes. You open, O God, our spiritual ears, O God, and let your word, O God, penetrate, O God, on each and every one of us, O God. Let your word, O God, penetrate, O God, in each and everyone's heart, O God, this morning, in Jesus' name. Lord, thank you that you have allowed us, O God, to worship you. Thank you, O God, that you have allowed us, O God, to thank you. Lord, at this time, O God, we really want, O God, to surrender, O God, our life, O God, unto you. Lord, ikaw po ang patuloy, O Diyos, na maitaas sa buhay ng bawat isa. Lord, naniniwala kami and we declare, O God, na tatanggapin ng bawat isa ang pagpapala na nagmumula sa iyo. And
habang ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay makikinig ng iyong salita. Patuloy, O Diyos, na ikaw po ang magbago ng puso ng bawat isa sa amin. Patuloy kang magpakilala na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay, totoo, at makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Makakaupo po ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. Pakibati naman po ang inyong katabi. Good morning. Ayan, good morning po sa bawat isa po sa atin. Ayan, so ngayon pong araw na to, tunay po na napakabuti po ng Panginoon Diyos. Sino po ang nagsasabi na mabuti ang Diyos? Say Amen. Praise God. Sino po maganda gising? Amen. Parang hindi pa kayo convinced na masaya gising natin. So glory to God dahil bawat isa po sa atin ay tunay po na talagang pinagpala ng Panginoon Diyos. Ang team po natin for the first quarter, kung kikita nyo po dyan sa screen, we are talking about of spiritual preparation. And then po ay nasa month po of March. At ang theme po natin ay the fullness of the Holy Spirit. And this is a series sermon. So ngayon pong week 3 po natin, ang atin pong pinag-uusapan na po ngayon, ayan po, it's the constancy po of being filled. Amen? Ayan, talagang tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Kung mapapansin nyo po dito, ay isa po siyang baso na maraming may tubig at punong-puno. Ano po. So, napakaganda dahil banal na Espiritu po ang atin pong pag-uusapan. Yung pong fullness of the Holy Spirit. At ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Constancy of Being Filled. By the way po, yun din pong mga kasamahan natin sa Infanta at yung mga nandyan po sa online ay binabati po natin na magandang umaga. And thank you for being part ng atin pong gawain sa Panginoon Diyos. Ayan, praise the Lord. So let's start po. Ito po ang ibig sabihin ng constancy. Kasi usually, sa akin, pag sinabi kong constant, ano po ba yun? Unchanging. Hindi nagbabago, or stable. Okay, so we are talking about of stability. Pero, ito po yung definition that I got. Ang constancy daw po, it's the quality of being faithful and dependable. So, sabi dun sa title kanina, the constancy of being filled. Okay, being filled ng ng Holy Spirit. So now, constancy, it's the quality of being faithful and dependable. Pag sinabi din constancy, it's the quality of being enduring and unchanging, or it's the quality of staying the same, hindi nagbabago, not getting less or more. So, may tanong po ako sa inyo ngayon, gaano po ba ka-importante sa inyo yung pagiging matatag? O yung kahit na ano yung problema na meron ng bawat isa, yung hindi ka bumibigay, no? How important it is to stand firm, to be constant in what we do. No? So, tanungin natin, yung hindi ka natitinag, sino dito yung kapag ang dami-dami niya ng problema, give up na? Ayoko na. Yung talagang biglang nasi-shake. No? Sabi niya, nagniniwala ako sa Panginoon Diyos, pero pag dumating yung sangkatutak na problema, hindi na pala niya kayang panindigan yung kanyang sinasabi. So, tandaan natin, without constancy po, we are not able to build anything nor get anywhere. So, tingnan po natin, sino po dito ang nakatry na po na yung nag-aaral ka ng isang instrument, o let's say, any instrument po dito, musical instrument, di ba, para po maging mahusay ka, o even basketball, or nagko-coach ka ng basketball or volleyball, sino po sa atin dito na nakita niya na napaka-importante po ng pag-aaral araw-araw? Whether it's a new strategy or meron kang gusto mong i-apply, na bagong idea, sa pagko-coach po ninyo. Kapag ito po ay araw-araw nating ginagawa, meaning there is progress. Sabihin nyo nga po, progress. May progress. So kapag araw-araw ginagawa, may progress. It is also same with our faith. It is no different. Ibig sabihin, we need to be constantly, we need to be nourished by the Word.
Okay? So kung gusto natin na constantly hindi magbabago kung anong pananampalataya ang meron tayo, okay, hindi mababawasan, diba? Not getting less or more, then we need to be nourished by God's Word. What else? You also need to be prayerful. You also need to talk about God's love so that more people can be reached. So, ibig sabihin, kung bakit pala hindi tayo makawin ng mas maraming kaluluwa, kasi hindi naman talaga, okay, hindi talaga tayo nagpa-practice. Okay, hindi talaga natin ito inaaral. Dito po sa Ephesians chapter 5, pag binasa niyo po yung Ephesians chapter 5, yung buong kabuuan po ng Ephesians chapter 5, sinasabi po dito ni Paul na yun pong paglalakad sa pag-ibig. No? Kasi sabi dito ni Paul, it talks about to walk in love, to walk in the light, to walk carefully. And right now, ito pong text natin ng Ephesians chapter 5, verse 18, sabi dito, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Sabi ng NLT. Instead, be filled with the Holy Spirit. So ito pong condition po na ito of being filled with the Spirit must be maintained. Okay po? So nakita po natin dito, don't be drunk with wine. So ibig sabihin, nire-remind na kaagad na tayo dapat ay hindi tayo magde-drink ng wine. Don't be drunk, naglalasing, So natural, kapag nakakilala na tayo sa Panginoong Jesus, hindi tayo ito. Tama po, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Ibig sabihin, kapag nag-inom ka, automatically your life will be ruined. Okay, kasi sabi ng Lord, don't be drunk. Okay, so now, tingnan nga po natin. Ito pong sinasabi dito, ito pong condition of being filled with the Spirit must be maintained. So there are 3 things that I'd like to check on. Ito po yung, ano ba yung sinasabi dito sa verse na pinakita kanina. The language in our text is very clear that be always being filled with the Spirit. So, ibig sabihin po dito, sabi niya dyan, be always being filled. So, sinasabi po dito na kailangan continually, okay po, tuloy-tuloy, continually filled po tayo dapat ng banal na Espiritu. Ibig sabihin pala, it is not a one-time event. Kapag natanggap natin si Jesus, our personal Lord and Savior, meron tayong Holy Spirit. Hindi ibig sabihin na ang Holy Spirit, hindi mo kailangan i-activate. You need to activate. Ano ba? Sabihin nyo nga po, fruit. Bago po maging fruit, ano mo na mangyayari? Di ba dapat seed mo na siya? So, ibig sabihin pala, nung tinanggap ko si Jesus as my personal Lord and Savior, bago ko mapitas yung fruit of the Holy Spirit, tinanggap ko si Jesus, unti-unti yung seed ng love, joy, peace, kindness, gentleness, mag-uusbong pala yan. Ano po, bago ba maging fruit? Ano yun, di ba magkakaroon ng ugat? Tapos tutubo, lalaki, pag naging puno, tsaka lang makakapitas. Tama? So, ibig sabihin, all those hardships, yung mga problema na meron tayo, kanina tayo kakapit sa Panginoong Jesus at pinadala niya ang banal na Espiritu kasi meron siyang gagawin na malaki para sa ating lahat. Amen? At yan yung kailangan talaga i-endure natin whatever hardships na meron tayo. So, ibig sabihin, si Holy Spirit, it is not just a one-time event. It requires a daily surrender to the Lord. So, kaya pala nagde-devotion. Okay? So, ayan na sinasabi, be always being filled. Ibig sabihin, laging nagbabasa ng Bible, laging nagpe-pray. Tignan niyo po yung katabi mo. Nagbasa ba yan kanina? Nagbasa ba yan? Nalangin ba yan kanina? Ulitin natin yan pala ang sabi. Next. Sa buhay natin na to, okay po, sinasabi, life itself reveals to us that circumstances are often beyond our control. So, ibig sabihin, dito pa lang po,
pinapakita sa atin, sa buhay natin na to, na kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy tayo na nakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. So it's not, katulad kanina, it's not a one-time event. So it requires daily surrender to God. Okay, next. Lordship. Yan po yung sinasabi sa atin kanina. So Lordship tells us, there is no way under heaven that Jesus can really be Lord of our lives unless we have a power beyond ourselves to help us yield to Him. So ano po sinasabi dito? Ibig sabihin, talagang mayroon talaga dapat tayo na, alam mo yun, meron talagang nangunguna sa atin. Tama? So hindi po pwede na sariling sikap. Tama? Pag tinanggap na natin si Jesus, merong banal na spirito na tutulong sa atin who will give us power. Okay? So hindi po pwedeng sabihin na kaya ako naging magaling because of my own strength. Kung bakit nagiging magaling ang isang tao, it's because of the Holy Spirit living in that person's life. Okay? So now, tingnan natin, ano ba yung sinasabi kapag being filled with the Holy Spirit? So kapag being filled with the Holy Spirit, yung sinabi doon sa atin kanina, it's a command. Di ba sabi doon sa sinabi niya kanina, be filled. Utos yun. Be filled. Kailangan mapuuno ka. This is not an optional. Okay? This is not optional. So, ibig sabihin, isa pa po, being filled with the Spirit is for the entire body of Christ. Ibig sabihin, doon tinanggap mo si Jesus, talagang totoong-totoo sa puso mo, ibig sabihin, yung unholy spirit na dating meron ka, nung tinanggap mo si Jesus, you have the Holy Spirit. At because of that, if you want to be filled with the Holy Spirit, ito po ay para sa lahat po ito ng body of Christ. So ano ibig sabihin? None of us is to get drunk. Ibig sabihin, kapag binago tayo ni Jesus, wala nang naglalasing. Tama ba yun? And all of us should be filled with the Spirit. Hindi espiritu ng alak, kung hindi espiritu ng Diyos. So, kung nakakilala ka na sa Panginoon Diyos, 3 years, a year, 5 years, 10 years, tapos patuloy ka pa rin na naglalasing, paano yung nangyari yun? Be filled with the Spirit is for the entire body of Christ. None of us is to get drunk. Ano po? All of us are to be filled with the Spirit. Next po, ito pong feeling with the Holy Spirit, ang pwede lang gumawa nito, Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, ang banal na Spirito lang ang makakagawa. Walang technique. Sasabihin hindi, kaya ko din yan. Yung nagiging mabait sa ibang tao, kaya ko yan. Kaya mong magpanggap, pero hindi ka makakatagal. Because it is only through the power of the Holy Spirit kung bakit ang dami mong problema, bakit may joy ka pa din, bakit ang dami mong problema, pero bakit nakakapagmahal ka pa rin ng kapwa mo? Bakit ganon? Wala na nga akong pera, pero bakit nakakapagbigay pa rin ako? There is no technique. Only the Holy Spirit can do that. Walang iba. Ano po, there is no technique to learn, no formula to recite. Kapag fill in ka ng Holy Spirit, magugulat ka na lang sa transformation na nangyayari sa'yo. Because when you truly accepted Jesus as your personal Lord and Savior, the first manifestation is that something new, something is happening in your life. May pagbabagong nagaganap sa totoo talagang naglilingkod at tumanggap ng totoo sa Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Being filled with the Holy Spirit should be done, to be done continuously. So kung gusto natin na lagi, ma-activate ang Holy Spirit, sabihin nyo nga po, tuloy-tuloy. Aba, nagbasa ka ng Bible ng isang araw, ang kasunod nun sa susunod na linggo na. Pero gusto mo, close kayo ng Holy Spirit. At gusto mo nangungusap siya sa'yo. Paano mangungusap? Ang pakikipag-usap mo, once a week, once a month. Sabi, being filled with the Spirit is to be done
Continuously. So we need what? We need to be continuously filled by the Spirit. We need to continuously filled with the Spirit. So bakit kaya na yung mga Christians ay filled sila ng Spirit? Tandaan natin. Ulitin natin. Bakit kaya yung mga Christians filled sila ng Holy Spirit? Kasi to be filled with the Holy Spirit, you need to be filled with the Word of God. Kapag, parang ganito, halimbawa nauuhaw ako, gusto ko ng tubig, okay? So may baso. So dahil uhaw na ako, para maano yung aking uhaw, ano ba yun? Para mapunan yung aking kauhawan. Anong gagawin ko? I need to get a pitcher of water. Kailangan ko siyang salinan yung baso, kuhanin ng baso at uminom. Tama? Kung gusto ko rin na ma-feel, okay, ako ng Holy Spirit, gusto ko yung lagi ako nakadepende sa banal na Espiritu. Eto yung Bible. Sasabihin ko, Lord, gusto ko talaga na ma-feel ka every day. Sabi ng Bible mo, ganun, wala. Lord, gusto talaga kitang makilala. But the Bible is what? Nandyan lang siya. You don't even want to open your Bible. How come that you wanted the Holy Spirit to fill you? If you are not opening your Bible, if you do not allow the Holy Spirit to work in you, if you don't want to open your Bible, paano mangyayari yun? Hindi po pwede na magbukas yung Bible ng sarili niya. Kailangan ng kamay. Kailangan niyang buksan yun at kailangan niyang basahin at ilagay sa puso niya. Ay, grabe si Lord. See? So, may condition to be done continuously. So, now, tingnan natin po. So, to be filled with the Holy Spirit, it involves confession of sin. And you also have to surrender it all to God. Gusto mong filled ka ng Holy Spirit, pero paulit-ulit mo naman ginagawa yung kasalanan mo. Mabait naman si Lord Kaya hindi ako nakasimba, nag-away kami ng nanay ko. Okay lang yun. Mabait naman si Lord hingin na lang ulit ako ng tawad. Paulit-ulit mong ginagawa, pornography. Paulit-ulit, alam mong mali yung paggagawa ng mga hindi tama. Paulit-ulit. Sabi sa atin, to be filled with the Spirit, it involves confession of sin. Humingi ka ng tawad. Okay? Paulit-ulit. Meron pong isang nag-ask sa akin, Pastora, bakit kaya ganon? Gusto ko na magbago. Pero sa tuwing pumipikit ako, yung nagawa ko nung nakaraan, nakikita ko ulit. Then, you need to pray. You need to surrender everything. Ba't ganon? Ayoko na nung pangit, pero pag pumipikit ako, nakikita ko yung ginawa kong mali. Ulit. Surrender again to God. You pray. Amen? Kasi, again, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I come that you have my life and have it to the full. Ang trabaho ng diablo ay ibalik sa'yo yung mga pangit na nangyari sa buhay mo because the devil wanted to steal the joy that you have, to kill you, to kill the dreams that you have, to steal the dreams that you have planned. Ano mong gusto niya mangyari? To destroy you. Pero sabi ng Diyos, tinanggap mo ko, di ba? Just relax. I'll take care of you. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Now, there are 3 reasons. Okay? So to be filled with the Spirit is to be filled with the Word of God. Now, there are 3 reasons why so many Christians are not filled with God's Spirit in daily life. Ito pala yun. I-assess natin yung sarili natin. Filled ba ako ng Holy Spirit? Ano kaya? Okay, number 1, ito pala. Ang 3 rason. Okay, 3 reasons. Number 1, ignorance. Okay? Ignorance. Ano ba yun ibig sabihin nun ng ignorance? Marami po ang hindi po nakakaalam or hindi po kinoconsider yung subject na ignorance. Sabi ng batas, ignorance of the law excuses no one. Tama po? And ignorance is no excuse under the law or under grace. Ang sino man pong estudyante, ang sino man po na mga nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, they will actually face this subject seriously and personally.
Amen? Dahil kapag hindi mo alam, kapag hindi mo kinikilala ang Panginoong Jesus, ano mangyayari? I-deal ka nito seriously. Totoo ba? Nakilala mo ako? Bakit pag merong problema ka, iba ang tinatawagan mo? Bakit hindi ako? And then you will tell everyone, nakilala ko ang Panginoong Jesus. Pero ang totoo, hindi mo talaga siya kilala. Why? Because you are ignorant of His Word. You don't know God's promises. Hindi ka nagbabasa. Ano po ang sinasabi? Diba? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Most of the time, ito yung lagi ko sinasabi, we always believe in the words of men. Lagi natin sinasabi, sabi ni nanay, mapapagtapos daw niya ako ng pag-aaral eh. Sabi ni tatay, uuwi daw siya, makukumpleto na daw ang pamilya namin. Di ba naniniwala tayo? Kaninong salita yon? Salita ni tatay. Yung salita ni tatay, di ba tao si tatay? Yun ay salita ng tao. Pero yung salita ng Diyos, ayaw mong paniwalaan na kung anuman ang nangyayari sa iyo, sabi ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. Sabi ng Lord, I have good plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Eh Lord, ang hirap-hirap na nangyayari sa akin. Trust in the Lord with all your heart. Pero hindi mo kaya. Half-heartedly lang ang kaya. Pero sa ibang tao, naniniwala tayo. Sa tingnan niya, sabi ni ate, pwede daw eh. Ayan tuloy, napalayas ako. You see? Kasi naniwala ka sa salita ng tao. Tandaan natin. Sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6, sabi ng Lord, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you. You see? So lahat tayo, we are required. Sabi mo nga sa katabi mo, required to read the Word of God. Kapag Kristiyano ka, hindi po pwedeng hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa sarili ninyo, magbasa ka na. Sige po, ilagay nyo po yung kamay nyo sa puso nyo. Sabihin nyo, magbasa ka na. Ayan, because we are all required. Grabe, bro, mo simba ka ng simba, nakakatatlong taong ka na yata, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Tapos you are asking yourself, ba't ba hindi ako dinidinig ng Diyos? Ang dami ko nang ipinanalangin. Ang tanong, nagbasa ka ba? Kasi sa pagbabasa, malalaman mo ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Amen? So if you are not reading the Word of God, you will not know the answer. Amen? So, napaka-importante po niyan. So, tingnan nga po natin. Sabi po, ano ba itong ignorance na to? Sa mga ibang tao po, God says that idolatry springs from spiritual ignorance. Ano po yon? Marami po ang mga ignorante, especially those who are carrying about idols of wood. Yung mga santo, tama? Ignorante yun eh. Tama? Because hindi nila alam na yung mga idols na yon na gawa sa kahoy ay may mga mata ngunit hindi nakakakita. May ilong hindi nakakaamoy. Mayroon tong mga kamay hindi nakakahawak. May paa hindi nakakalakad. Tama ba? Nasa Isaiah yan, chapter 45 verse 20. Hindi nila alam. Ignorance of the true God is unjustifiable. Why? Because the knowledge of God's existence and power is available all around us. Amen? Ibig sabihin, hindi mo kailangan na sumamba doon sa mga wood na yon because the moment you accepted Jesus, anywhere. Because God is what? Omnipresent, right? Hindi mo alam na hindi ko pala kailangan pupunta, maghahanap muna ako ng wood or anything, maghahanap ako doon, tas doon ako sasamba. No! That's ignorance. Binulag ng dyablo ang iyong mga mata para hindi mo makuha ang pagpapala na para sa iyo. Pilit mong inilalagay sa puso mo at sa isip mo na nandoon sa mga wood na yon ang ikatatagumpay mo. Ang totoo, wala doon. Nung tinanggap mo si Jesus, andun ang Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, you activate me. Pag may problema ka, magmahal ka pa rin kahit hindi ka minamahal. Yung love na meron kang 10%, sa susunod 25% na yan. Maraming problema, hindi ako makasaya. May joy na binigay sa atin.
Kahit ang daming problema, bakit may kapayapaan? Bakit parang ang tingin nila sa'yo, wala kang problema? Because it is the Holy Spirit who's now giving you power. To what? To fight for all this battle. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Ignorance. Hindi mo alam na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sabi ng Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Salita ulit ng Diyos yun. So parang pag sinabi niya sa iyo, ay ka, makakatapos ka ng pag-aaral. Juan, makakapagtrabaho ka. Sabihin, wala nga akong kakilala, wala akong backer. God is not a man that He should lie. Lord, sabi mo sa salita mo, hindi ka nagsisinungaling, Panginoong Jesus, magkakatrabaho ako, makakatapos ako ng pag-aaral, mabubuo ang pamilya ko, magkakabahay kami, maayos ang negosyo ko. Why? You didn't believe in the words of men. Ang pinaniwalaan mo, ang salita ng Diyos. Amen? Pwede bang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos? Praise God. So next, number 2, indifference. Pag sinabi nating indifference, ito po yung mga pagbawalang bahala or yung unconcerned. Okay? Grabe ka. No? Ito pong indifference na to, this can actually happen in our spiritual walk. No? It can happen we can hear actually the voice of God. We can actually hear the voice of the Holy Spirit, but we are all too busy to answer. Parang sabi niya, attend ka naman ng Bible study. Hindi, busy ako eh. Alam ko na yan. Nagbabasa naman ako eh. Tsaka na. Okay, ganyan. Yung gusto mo talagang maglingkod kay Lord, pero hindi mo magawa. Right? Because of what? Too busy. Diba? Busyness. Sabi ng James 4:17, siyang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So it can happen po, as we are too focused on our own interest to hear the cries of our brothers and sisters. Parang ganito. Wala kang concern. Nakita mo yung kapatiran mo. Ano nangyari sa iyo? Bakit ka ba yan? Nabuntis ka ng maaga? Ano nangyari? Ayan. Kasi hindi ka talaga nag-ano sa Lord. Ayan. Buti nga sa iyo. Ganyan. Bayala ka. No concern. Isa ulit. Ano nangyari sa iyo? Ganyan. Sasabihin mo, hindi, bayaan mo siya. Kasi matagal ko nang niyayaya sa Lord yan. Tapos ayaw. Di bala siya. Ganyan. Walang concern, no? Di ba dapat sasabihin mo, ay, sabi ko kasi, halika, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. So kung bakit pala hindi na-feel, there is no feeling of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao, kasi hindi naman talaga nating tinutuo na minahal natin ang Diyos. Dahil pag minahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang kapwa natin. Amen? So alam niyo po, it can actually happen as we are actually convicted of the wrong things in our lives. Yung bang nakikita mo na nagbabago yung paglakad mo sa Panginoong Jesus. Alam mo namang mali, pero pilit mo pa rin ginagawang tama. Okay? Meron ba kayong mga ganon na okay lang naman yun? Ngayon lang naman ako nagsinungaling eh. Okay lang yun. Ngayon ko lang naman to ginawa eh. Dati nga, pag kumukuha ko, 100 eh. Buti nga ngayon, 50 na lang. Alam mong mali, pero ginagawa mo pa din. Sumagot ka sa nanay mo. Magaling ka, palasagot ka, hindi maganda. At sasabihin mo, hindi, ngayon lang naman ako kasi napuno na ako eh. Hindi ganun, di ba? So salamat tayo sa Panginoon Diyos dahil alam niyo po, kapag may mga lumalapit po sa atin, na humihingi ng tulong, let's say sa'yo, or kahit hindi humihingi ng tulong, pero nakita mo na naghihirap siya, hindi lang financially, pwedeng wala siyang kausap, o hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. Yung voice ng Spirit, like ko yung tinatandaan, pag nung po ako'y nag-aaral ng masters ko, kapag ako po ay papasok na at sasakay ako ng taxi, sasabihin ng Lord sa akin, ng Holy Spirit, don't forget to pray for that person. Alam niyo po, many times, sasakay po ako ng taxi, tapos pauwi na ako. Yun talaga ang mangyayari. Sasabihin ko, Kuya, bago po ako magbayad, okay lang po ba na ipag-pray ko kayo? Pero bago po yung mga ganon, may mga incident na
Nag-aaway sila over the phone. Ewan ko may kausap siya. Hindi, umanda ka sa akin. Mga ganyan. Tapos, nag-aaway sila ng driver, no, over the phone. Hindi ko alam kung sinong kausap niya. So, syempre, piisip mo nung nag-offer ng prayer, wag na kaya, baka suntukin ako nito eh. O kaya ano ba, wag na, baka sabihin, tigilan mo ko ha, marami ang problema. Ganon, diba? Pero talagang, the Lord will give you the right courage. Yun talaga yung uudyok sa'yo ng Holy Spirit. It's talaga, this is my time. You tell that person na buhay ako. Tapos nag-pray. Alam niya, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sa oras na to, I pray for Kuya. Ano man yung kanya pong problema, ganyan. You know, right after that, sabi no, magbabayad na ako. Umiiyak yung driver. Sabi ng driver, Ma'am, thank you po. Actually decided na talaga ako na maghihiwalay kami pag-uwi ko. Pero salamat po. Dahil sa puso ko po ngayon, instead na ganon, ayusin ko po ang pamilya ko. You see, you have to be sensitive with the work of the Holy Spirit in your life. Amen? So, kailangan may pakialam. Huwag natin sundin tong indifference. Okay? Walang concern. Okay? So, ibig sabihin, the voice of the Spirit, the cries of the needy, and the personal convictions, it tend to get weaker and less frequent kung hindi natin isasubmit ito sa Diyos. Kung hindi tayo makikinig sa sinasabi ng Diyos sa isip natin. Sino dito yung pinsan bibili ka ng fishball? Tapos yung nagtitinda ng fishball, sabi, ipag-pray mo na, tapos sasabihin mo, nakakahiya, ang daming tumutuhog, tapos ipag-pray ko. Pero sinasabi sa'yo na, sige na, sharean mo na. It's your time. Bumibili sa'yo. Kaya sa isang store, tapos sinabi na, kausapin mo. O kaya nagbabantay ka ng anak mo sa school. Biglang nakakita ka ng mga parents doon. Tapos sinabi sa'yo na, sige na, sharean mo. Tapos ayaw mo. Why? Kaya hindi ka ma-feel in ng Holy Spirit. Why? Because you are rejecting the call of the Holy Spirit to win more souls for Christ. Amen? So now, tandaan nga natin, dapat maging sensitive tayo instead of being insensitive to the personal call God has placed on our hearts. Amen? Okay, so now, ito po. Ang Diyos kumakatok sa puso natin. Okay, so ito po, number 3. 3 reasons why so many Christians are not filled with God's Spirit is, number 3 is iniquity. Iniquity. So, ang iba po, they are not really filled because they are living in state of rebellion toward God. Pag sinabi iniquity, kasamaan po ito. Okay? Kasamaan. So in the Bible, ang iniquity po, this is a type of sin that includes a conscious decision to hurt someone else or to rebel against God's law. Ibig sabihin, yung iniquity, sobra talaga to, no? Gusto mong ma-filled ka ng Holy Spirit, pero grabe naman ang sama ng ugali mo. Grabe naman. Ano ba ibig sabihin yun? Yung akala mo Kristiyano ka na, pero nag-iisip ka pa rin ng pangit sa kapwa mo. Sabi po ng Micah chapter 2 verse 1, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Grabe, no? Di siya makatulog kasi maghihiganti siya. Gagawa siya ng paraan para makapanakit siya. Ano pa? Paggising niya ng maaga, isip siya na naman, kaya gagawin dito, kailangan makaganti ako. Kailangan makagawa ako ng hindi, kailangan, alam mo yun, maibangon ko ang sarili ko. Ano sabi? Bakit hindi lahat filled with the Holy Spirit? Because of iniquity. Kasamaan. Kilala mo na ang Panginoon Diyos? Sabi kanina, ano po? Indifference. Sabi kanina, ignorance. Ngayon, iniquity, kasamaan. Ano daw ang mangyayari? Kakilakilabot. Kapag nakakatakot, diba, tataas yung mga balahibo? Diba? Nakakatakot eh. Kakilakilabot. Sabi dito, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan. So, tingnan po natin. Sabi po ng, ayan. So, ibig sabihin po, talagang ito po ay, yun bang, may nakasakit ng damdamin mo, pero ang gagawin mo, hindi ka papayag nang hindi mo rin siya masaktan. Tama? Gaganti ka.
Anon sabi? Kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. If we continue to choose sin, our hearts harden toward God. Titigas yung puso natin. Ano po? Na kahit na po sabihan ka na mali ang ginagawa mo, ay hindi ka na makikinig. Tama? Kasi alam mo yung ginagawa mo ay tama. One sin leads to another. Tama? And iniquity begins to define our lives. Isang maliit na mali, ayaw mong magpakorek, susunod, lalaki. Yung isang malaki na naman, hindi ka na naman makikinig, lalaki na naman siya. As it did, when David sinned with Bathsheba. His initial sin po of lust resulted in a hardening of his heart. Okay? And then yung sin po na yon lumalim, yun pong kasalanan na meron si David. And then ano nangyari? He committed adultery. Then, ano po nangyari? Tingnan nyo ha, maliit lang muna yung kasalanan niya, nagkagusto siya, na-in-love siya, ganun pa lang, may lust. Unti-unti, hindi na yun ang nangyari lang. Hindi niya na ngayon makita, ano na ba yung tama, na-in-love siya kay Bathsheba. So dahil lumalim, yun pong kasalanan, he committed adultery, then si Bathsheba's husband po ay pinatay. So nakita po natin that yung iniquity, it had taken over David's life. Ano lang nangyari? It was only then, nung kinonfront na po ni Prophet Nathan, si David, that he really need to repent. At nag-repent naman si David really with sorrow. Kaya ano po ang sabi ni David? Sabi niya dito, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Yung parang, naranasan mo na ba yung parang nagpe-pray ka pero parang sarado yung langit? Parang ang dami-dami yung problema. Parang, tapos sa dami ko kasalanan, makakalapit pa ba ako sa Panginoon Diyos? Sabi ni David, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. So si David po, David is a picture of someone who clearly understood the progression of iniquity. Progression, ibig sabihin, maliit na kasalanan, ayaw mo magpaawat, lalaki. Yung medyo malaki na, ayaw mo magpaawat, lalaki. Ayaw mo ulit. Huwag ka nang ganito, huwag ka munang gumawa magkamasamayan. Hindi, kaya ko to. Lalaki ulit. Ibig sabihin, pag ayaw mong magpasawa, ayaw mo talagang magpatama, ano mangyayari? Darating ang araw. Lahat ng mga sinasabi ng mga tatama sa iyo yun. Maaalala mo na mayroong mga taong nagmalasakit sa iyo. At ano ang kailangan? You need to experience the mercy and forgiveness of God. Kung ang bawat isa po sa atin ngayon ay mayroon tayong mga bagay na nagawa na mga hindi tama sa Panginoon Diyos. And you need to experience mercy and forgiveness of God. Paulit-ulit mo yung ginagawa. Now, with these 3 reasons why so many questions po are not filled with God's Spirit, ano po yung meron ka doon? Meron ka bang ignorance? Are we ignorant? Are we indifferent? Or hanggang ngayon, are we all living in iniquity? Hanggang ngayon ba may ginagawa pa rin tayo? May nanonood, meron pa ba nagbabasa dito? Meron pa rin bang gumagawa ng mga bagay na hindi tawa? Let's see, wala naman si pastor, hindi naman ako nakikita. May naninigarilyo pa ba? Meron pa ba na nagiinom ng alak? Meron pa ba na kapag nagugulat, nagugulat siya, biglang walang transformation. Meron pa ba na dati, yung hindi pa niya nakikilala ang Lord, palasagot sa nanay? Palasagot sa kanyang mga magulang? Now, it may be a small dose. Ay, maliit na lang po. Hindi na po katulad dati. Dati, pag nagalit po ako, ganito kalaki. Even, no? It may be a small dose of all these issues. Whether you are ignorant, indifference, okay? Or we have this iniquity, okay? Ito po ay naghihinder po para hindi po natin ma-experience ang full power ng Panginoon Diyos sa buhay natin. So if we really want to experience the filling of the Holy Spirit,
you really need to remove all this. You need to read the Word of God so you will not be ignorant of His Word. You need to be concerned with the people around you. You need to witness. You need to share the Word of God. And iniquity, if you still have sins, at until now, committing sins, yung paulit-ulit, tell the Lord, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Tingnan niyo po ito. Sabi po ng Luke 11:13, sabi po sa English, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Ibig sabihin, nanghingi na po ba tayo? Tagalogin natin. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, nanghingi na po ba tayo? Kinausap na po ba natin ang banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus ng masinsinan? Pumasok na ba tayo sa kwarto natin? Talaga bang lumuhod na tayo sa Panginoon Diyos? I still remember then going here in the church at 5 o'clock in the morning. Dito po sa fellowship hall na to at 5 o'clock po, nanghihingi ako ng guidance sa Panginoon Diyos because I am serious with what I am asking from God. Sabi ko, Lord, fill me with your power. Fill me with your power. Aakat ako dito kasi alam ko na makikinig at alam ko na dito ko katatagpuin ng Panginoon Diyos. So hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. But one thing for sure, sabi ng Diyos, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen? So it's better. Now, pinakita natin kanina ano yung nangyayari kung bakit hindi po na-feel in ng Holy Spirit. Ngayon, paano ngayon? How can I be filled? Okay, number 1, craving. Sino dito yung kahit na madaling araw na gusto ng avocado? Ano ba yan? Nagugutom ako, para yata ang sarap noon, okay? So, dapat sana ganun tayo, no? Sa craving, para makuha talaga natin, puspos ang banal na Espiritu, craving, kailangan, gustong-gusto mo. 'Di ba? Parang sa mga mga pregnant, yung nagki-crave sila. Parang gusto ko yata ng yung peanut na hubad. Walang o kaya, ay gusto ko po yung yung halo-halong walang yelo. Ganyan, yung mga gusto. Talagang, hindi, kailangan makuha ko yon. Yung talagang gusto mong kainin. Halo-halo sa madaling araw. Nakita mo talagang gagawin mo ang lahat, makuha mo. Dapat ganito tayo. Crave. So if you want to be filled with the Holy Spirit, dapat may craving. You have not received anything because you ask not. Okay? Gusto ba nating makaranas ang kapangyarihan ng Diyos? Ibig sabihin, nakakapagpagaling ng mga may sakit. Power ng Holy Spirit yun. That's a gift. Okay? Ibig sabihin, nare-reach out natin yung mga tao na nangangailangan sa Panginoong Yesus. At ginagamit ka ng Panginoon Diyos because you are filled with the Holy Spirit. Meron kang tamang-tapang na ipanalangin sila. Bakit? Because the Holy Spirit is with you. Amen? Hindi yung mayroong may sakit, hindi kaya na ni pastor yan, kaya na yan. Kasi may ginawang kasalanan kahapon eh. Natakot ako baka lumundag sa akin yung niyan. You see why? Because hindi nagde-devotion every day. Hindi niya kinakausap ang Diyos araw-araw. Hindi nagbabasa ng Bible every day. Kaya kapag mayroong problema, hindi alam kung paano hahanapin. Amen? So now, tingnan nga natin, craving. So, you must desire. Yung craving po, you must desire God's infilling. I-desire mo na ma-fill in sa'yo yung Holy Spirit. Kailangan isubmit mo sa Panginoon Diyos. Sabi mo, Lord, filled me with your power. Lord, filled me with your power. Next, how can I be filled? Cleansing. God will not fill an uncleansed vessel. So, hingi ka ng hingi sa Panginoong Jesus, pero ang totoo, marumi. Right? Maraming kasalanan. Paulit-ulit na ginagawa yung mga kasalanan. So really have to what? We need to be honest with God by confessing po our personal sins and turning from them. Kapag nag-confess ka ng kasalanan sa Panginoong Jesus, Lord, humihingi ako ng tawad, hindi ko na po ito uulitin. Pag humingi ng tawad, anong gagawin? Tatalikuran na ang
Kasalanan. Nanghingi ng tawad, tapos yung kasalanan, ulitin ulit bukas. Bukas ulit. Di ba pag sinabing, Lord, hindi ko na ito gagawin? Hindi na gagawin. Hindi eh. Pag hingi ngayon, bukas ulit, Lord, nagawa ko na naman. Bukas ulit, Lord, nagawa ko na naman. Nagawa ko. Ano ba yun? Nanghingi ng tawad sa Panginoong Jesus. So, dapat sincere. You have to be honest with God by confessing your personal sins and turning from them. Talikuran yung mga bagay na hiningi natin ng tawad sa Panginoon Diyos. Okay, nag-crave ka, dinesire mo. Lord, gusto ko ma-experience yung Holy Spirit talaga. Cleansing. Lord, linisin mo ako. Ayoko na po makagawa ng kasalanan. Claim! We must claim by faith what God promised through His grace. Sasabihin mo, kiniklaim ko to in Jesus' name. Di ko na babalikan tong kasalanan na to. Okay? Kailangan meron tayong matapang na pagharap. Okay. So I'll be showing you a picture. Tapos na po ako. This is Bernard Palissy. Okay. Si Bernard Palissy po, he is actually a French inventor po. And he was seeking the secret of making the China. Yung China, ito yung mga wares noong unang panahon. Alam niyo po yun, yung mga sa mga plato, yung mga wares na may mga design. Okay, di ba sikat na sikat yan? Pag nga yung mga gamit mo dyan, parang may mga design ng mga, sa China yan, nagagaling sa kanila ng mundo. It's actually a combination of clay, a combination of quartz, ng feldspar. So, meron po yun ng mga indestructive ornamentation. Matibay, hindi to basta-basta nasisira. Nakakita na po kayo na yung ganon. Yung mga plato na may mga design or yung mga dinidisplay sa sa mga sala, no? Tapos may mga design yung mga plato na kahit na bumagsak hindi siya kaagad-agad nasisira. So ito po yung inimbento, no, ni Bernard Palissy. Palissy. Ginawang batas, ginawang Palissy. Okay. Ayan. Pero ang problema, gusto niya makaimbento ng ganito, pero si Bernard, he was so poor. So sabi niya, paano ko magagawa yun? Kailangan ko ng tulong nyo, mga kababayan ko. Give me, nung mga unang panahon, sabi niya, kailangan ko ng fire. Give me only fire. Fire enough, no? Para daw mabuo niya yan. But since he was so poor, sinabi niya sa mga tao, ba't naman kailangan mo ng maraming fire? Kailangan ko kasi doon lalabas yung ganda nito, nung China na to. Tawag dun sa China na yon, it's plato. Sabi niya, it will become part and parcel of China. Kasi the more fire, kapag mas maraming fire, ibig sabihin daw, maraming mga colors yung lalabas dun sa China na yon. So tingnan po natin, these are some of the samples. Ito yung mga nakikita natin na mga noong panahon, di ba? Sikat na sikat yung mga ganyan. Yan ang mga ina-invento ni Bernard. And then, ito pong China na to, this is very delicate in appearance only. Kasi po, meron siyang tinatawag na great strength and resistance to chipping. Ano yung chipping? Yung hindi po siya kaagad na, natatapyasan. Tama? Chipping. Yung bang nabagsak, oops, di ba ngayon may mga plato na kakaganyan mo lang, mamaya basag na. Ito hindi siya natatapyasan. So sabi ng mga neighbors niya, are you crazy? Sabi niya gano'n. Bakit naman? Kasi nangihingi siya ng mga ng mga bagay na pwedeng kailangan niya kasi ng fire. So kahit na anong gamit dun sa mga bahay ng kapitbahay niya, basta tulungan niyo ako. Kung merong wood, kung merong blocks of wood, tulungan niyo ako para dire-diretso yung apoy. So sabi niya, I need more fire. Sabihin niyo nga po, more fire. So para mayroon lumabas na ganito kaganda, kailangan po niya ng more fire. More fire. More fire. Yan ang kailangan ni Bernard. So ang ginawa niya, lahat ng furniture na meron sa bahay nila, nilagay niya sa oven. Ayan. So para para makabuo siya ng ganyan kagaganda. At pati yung sahig nga niya, nagkanda init-init na, nasira na, pero dahil sa gusto niyang magkaroon ng napakagandang China na yan, ito po ay nag-exist po to sa mundo natin at kinilala po ito. He created that beautiful China that has now existed in the world. So ayan po ang ginawa niya. So sa atin po bilang isa pong Kristiyano,
Ano po ang sikreto ni Bernard para daw makagawa siya niyan? Sabi niya, I need more fire. Sa sobrang gusto niya ng more fire, lahat ng furnitures na nilagay niya sa oven, ano po, para magkaroon ng ganyan kaganda. Now, sa atin po bilang mga Kristiyano, more fire is the needed cry for all of us Christians. Kung gusto po natin ng great strength, kung gusto po natin ng more resistance for chipping, ibig sabihin, yung hindi po tayo kaagad natatapyasan. Yung ibig sabihin, yung ang dami-dami mong problema, oops, biglang bibigay. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako sasama dyan. Napapagod ako sa kaka-Bible study. May isa ka pa lang na problema, paano kung 10 ang problema mo? Mas lalo, hindi ka nakabangon dyan. Doon ka na sa bahay mo. So, ibig sabihin, ang kailangan mo ay more fire. Kailangan hindi ka basta-basta bumibigay. Amen? Hindi ka bibigay because of the infilling and indwelling of the Holy Spirit. Amen? So now, we need the fire of the Spirit to fill us. So tingnan po natin, ito po sa conclusion. We need the fire of the Spirit to fill us. And kailangan po makita talaga sa atin si Jesus. We must have the fire of God's Spirit to cleanse us and embolden us in His service. Tanong ko po sa bawat isa po sa atin, how many of us po na nandito are willing to admit that our service for Christ is lacking? Sino po sa atin dito ang magtatapat na yung serbisyo natin sa Panginoon Diyos ay kulang? Hindi natin na ibibigay ng buo. Not because it is hard, but because we are depending too much on ourselves. Hindi mo magawa yung pinapagawa ng Diyos kasi nakatuon tayo sa sarili natin. Masakit na yung balakang ko, masakit na yung paa ko, masakit na ang aking alak-alakan, masakit na ang tagiliran ko, hindi ko na yan kaya. Ilan po dito ang mag-a-admit na yung service na binibigay natin sa ating Panginoong Hesus ay kulang? Lahat po tayo dito ay umaasa tayo sa Panginoon Diyos. Yung grabe yung tiwala mo sa sarili mo. Yung hindi ka na nananalangin kasi alam mo kaya mo mag-isa. Sino po dito sa atin yung magpe-pray ka kapag naisipan mo na lang po? Yung hindi ka po nagbabasa ng Bible. Remember, without constancy, we are not able to build anything nor to get anywhere. Kailangan po hindi nagbabago. Kailangan hindi po nagbabago ang pananampalataya, hindi nagbabago ang level ng pagmamahal natin sa Diyos. We must have the fire of God's Spirit to cleanse us and embolden us in His service. Ang bawat isa po sa atin, marami po tayong mga kanya-kanyang problema. And if you will not really surrender everything to God, hanggang kailan mo hihintayin ang buhay na wala ang banal na Espiritu? Hanggang kailan? So right now po, if you want the constancy of being filled with the Holy Spirit, it is important that we need to study the Word of God. Basahin po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Para saan po? For you and for my daily progress. Para po mag-level up yung faith natin, mag-level up yung love, yung fruit ng Holy Spirit, mag-level up si joy, mag-level up ang peace, ang kindness, gentleness, and self-control. You need to read the Word of God. And with faith, kung gusto po natin na mag-level up po yung pananampalataya natin, it is no different. Kailangan po talaga nating in-nourish ang sarili natin ng salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, paulit-ulit po tayo. The reason kung bakit po tayo uma-attend dito po sa ganitong gawain, because we really wanted to give to the Lord. Gusto natin mapasaya ang Panginoon Diyos. Ihain yung mga pasasalamat natin sa Kanya na kung paano niya binago ang buhay natin. Gusto natin sabihin kay Lord, Lord, thank you po. We're all here because we want to say thank you to God. So right now po, nawa, sa pangalan ni Jesus po, ang bawat isa sa atin, are we all willing to submit po our lives to God? Are we all willing to submit
your life or yourself to God's fullness. May tanong po ako sa inyo. Do you need the infilling of the Holy Spirit? Kailangan niyo po ba ang Holy Spirit sa marriage po ninyo? Say amen. Sa parenting, pagpapalaki po ng mga anak, kailangan po ba natin ang banal na Espiritu? Kailangan natin. You know, if you will only submit your life to God. Kasi pag sinabi nating submit, di ba? Submit your test paper. Whether finish ka o hindi. Pag sinabit mo, wala nang kuhanan yun. Tsetsekan na yun. Ganon din sa Lord. When you truly submitted your life to God, sabihin mo, Lord, I really need to submit, oh God. Lord, my marriage to you. Lord, yung parenting, hindi ko kaya magpalaki ng mga anak. Lord, yung career ko, hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ba talaga para sa akin. Lord, yung Christian service ko, ano ba talaga ako? Taga-attend lang ba ako? Wala akong madalang kaluluwa. Sa ugali na meron ka, if you think that, of course, you are willing to submit to God, alam niyo po, again, reminder, without constancy, we are not able to build anything nor to get anywhere. Kailangan po natin, na talaga po na magbasa ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi ka matitinag. Constancy. Ano man ang problema, kakapit tayo sa Diyos. Ano man ang kinahaharap natin, maniniwala tayo sa salita ng Diyos na magbabago ng buhay natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So right now, may I ask everyone to please stand. Kung lahat po ng ito ay sinasabi natin na atin pong isusuko lahat sa Panginoon Diyos, then let us all turn to Him. Wala po tayong ibang tatakbuhan, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Lahat po tayo, let's ask the Lord to fill us with His power. Let's ask the Lord to fill us with His Holy Spirit. Not just only in this service, pero hingin natin sa Panginoon Diyos na isisik natin yung infilling ng Holy Spirit each day, each hour of our lives. Amen. Let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu. Lord, nakikita mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, napakadami pong mga unexpected changes, Panginoon Diyos, sa buhay namin. Ang iba maganda, ang iba, Lord, napaka-challenging, Panginoon Diyos. But Lord, whatever comes, O God, our way this day, help us to remember, Lord, that we do not have to face it alone. Haharapin namin ito, O Diyos, nang kasama ka namin in Jesus' name. We also pray, O God, for a great outpouring, O God, of the Holy Spirit, O God, upon this church. Your church, O God, in Jesus' name. Lord, we long, O God, for the presence of the Holy Spirit, O God, to be evident in our sermons, sa mga advices, sa mga rebukes, not only with pastors, but even, O God, sa mga leaders, members, Lord, we recognize, Lord, that it is not through our own efforts or abilities in Jesus' name, but it's only through, O God, the power of the Holy Spirit, that true transformation and revival can take place, O God, in Jesus' name. Lord, sa oras na to, nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, for hearing our prayers, Lord. Maraming pong salamat. Thank you, Lord, for your faithfulness, O God, to all the answers, O God, to all our prayers. Lord, we trust, O God, in your timing and in your perfect plan, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, let the constancy, O God, of being filled with the Holy Spirit be seen, O God, in our daily walk with you, Lord. Lord, maraming pong salamat. Lord, ikaw po ang nakakakita ng puso ng bawat isa sa amin. Lord, thank you so much. Lord, tulungan niyo po na ang bawat isa makapagbasa kami ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoong Yesus, na huwag kaming maging ignorant. God, help us, O God, to read your word. Panghawakan namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Help us to memorize your word, O God, by heart, in Jesus' name. Lord, lahat ng mga kasamaan, iniquities, O God, yung mga wala kaming concern sa kapwa namin. Lord, as you fill us, O God, in their spirit,
naniniwala kami, O Diyos, na mayroong malaking pagbabago na magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin because Ikaw na po ang patuloy na naghahari at maghahari sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Once again, let's worship the Lord. We enter with your gates. Let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy, 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 dadako na sa ating tithes and offering. Nakanda na po ba yung ating mga sobre? No, para sa pagbibigay natin sa Lord. Sige po. Babasa po tayo sa Deuteronomy 28:1. Sabi po dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa, no? Sa ating pagbibigay pala ng ating mga tithes and offering, tinitrain daw tayo dito ng Lord para tayo ay maging masunurin sa Kanya, no? Sabi po, remember dun sa Malakay 3:10, sabi niya, dalhin ninyo ng buong buo, no? Yung inyong ikasampung bahagi, no? At itinitrain din tayo ng Lord na maging tapat sa Kanya. Ano po, kasi hindi naman po alam ng finance ministry po, no, natin kung magkano talaga yung kinikita natin sa isang buwan, no po. Pero it's between you and the Lord na po yan, no po. Gusto ng Lord na maging tapat tayo sa lahat ng bagay, ano po. At maging masunurin tayo sa Kanya para tayo ay pagpalain niya, ano po. At hindi naman po nga yan dun sa halaga ng ibinibigay natin. Halimbawa po, yung isang kapatid po ay kumita ng 20,000, no po, sa isang buwan. Magkano po yung 10% doon? Dahil sabi nga, inuutos ng Lord sa atin, doon sa Malakay 3:10, na dalhin ninyo ng buong buo yung ikasampung bahagi ninyo, no po. So, ang sa 20% po, di ba, 2,000 po ang magiging 10% niya. No? Tapos po yung isang kapatid naman natin ay halimbawa po is 2,000 lang din yung naging kita niya doon sa isang buwan. Ano po? So magkano po yung 10% noon? 200 lang po, di po ba? Malulugod po ba ang Diyos sa nagbigay ng maliit? Doon sa nagbigay po ng 200 lang? Yes po, no? Malulugot po ang Diyos dahil pareho po silang sumunod eh. Ang pinag-uusapan po dito, hindi yung halaga, kundi yung pagsunod natin sa Diyos, sa utos niya sa atin. Ano po, sabi nga ni Pastora kanina doon sa preaching, ang Lord ay omnipresent, no po, nakikita niya po lahat ng ginagawa natin. No po, at
Sabi nga din po kanina, hindi sinungaling ang Lord, no? Sa lahat ng sinasabi niya, kung sinabi niya pagpapalain niya tayo, pagpapalain niya po tayo. No po, hindi nakakalimot ang Lord sa mga pangako niya sa atin. Tinutupad niya po to. Pero ano sabi po? Kung susundin niyo ang Panginoong Diyos, no? So, maging ano po tayo, ito po ang pagbibigay natin, yung tithes and offering natin ay sinusubok din tayo ng Lord para po tayo ay maging masunurin at maging tapat po sa Kanya. Ano po, so, sige po, tayo po ay tumayo. Handa na po ba yung ating mga sobre dyan? No? Na ihahandog natin sa Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa araw-araw, Lord, na binibigay mo, Lord, ng mga biyaya sa amin, Lord, sa buhay at lakas, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord, sa iyong katapatan, Lord, at sa iyong mga biyayang walang hanggan, Lord, tunay o Diyos, na napakabuti mong Diyos sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami na lagi kami maging masunurin sa iyo, Lord, lagi kami maging tapat sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tapat kahit kailan, Panginoon. Ang Diyos na noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Panginoon, na i-bless mo rin, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. Ganon din po, Panginoon, yung ikinabubuhay ng bawat isa sa amin, Lord, upang sa ganon, Lord, patuloy kami, Lord, na makapamuhay na maayos sa mundong ito. At ganon din, Lord, maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. At gayon din, Lord, maging daluyan din kami ng pagpapala para sa iba, Panginoon. Upang sa ganon, Lord, maraming magpapasalamat sa iyo dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, na marami. Ito po ang aming samot, dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige nga po, malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Let's all raise our hands. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat, Panginoong Yesus, sa iyong salita. Lord, we pray and declare, O God, in the mighty name of Jesus, Lord, that the Holy Spirit, O God, that we have received, O God, Lord, in Jesus' name,
Let, O God, the anointing, O God, of the Holy Spirit, O God, be with us in Jesus' name. Lord, sa oras na to, tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon Diyos, na patuloy kami, Lord, na magbasa ng iyong salita. Help us, O God, to communicate directly, O God, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na maniwala na ang lahat ng iyong salita, mga pangako sa amin, ay tunay na magaganap sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo din kami, Panginoon, na mag-witness kami, Lord, na mag-share kami po, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Tulungan mo kami, O Diyos, no ano man yung mga nakikita namin, na mga pagbabagong nagaganap sa buhay namin, lalo higit, Panginoon, nagbibigay lugod sa iyong pangalan. Lord, tulungan mo kami na magkaroon kami ng lakas ng loob na ibahagi sa aming kapwa kung gaano kabuti ang Panginoong Jesus, kung paano makapangyarihan ang banal na Espiritu na tumutulong sa kanyang mga anak. Lord, right now, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Help us, O God, to be always available, O God. Lord, knowing your word, always available, O God, and sharing your word. Maraming po salamat. And Lord, as we temporarily depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain, magkamayan po tayo. God bless, kapatid! Be filled with the Holy Spirit daily! Wandering into them, wanting a place to hide this weary soul, this backbone. And I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a heart I didn't know. You told me that I was not alone. Come on! Pick me up and turn me around. The things I'll be on, falling down. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep it moving.